Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, iturin mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay pahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Father Bong, sa inyo pong lahat, magandang gabi po. Ang ating pong ebanghelyo ay nagpapaalala sa ating tungkulin na itama ang anumang mali sa ating buhay, gayon din sa ating kapwa. Hindi po ito mahihiwalay sa pagbasa na kung saan kung ang iyong kapwa ay may ginagawang mali at hindi mo siya tinama at siya'y namatay, ikaw ay may pananagutan sa Diyos. Pero kung siya ay may ginagawang mali at iyong itinama at hindi niya binago ang kanyang buhay, siya'y namatay, wala kang pananagutan sa Diyos. Sa madalit sabi, meron po tayong pananagutan sa Diyos. Sa araw na ito, ang sinasabi po ay, itama mo ang iyong kapatid. Kung ayaw niya makinig, kumuha ka ng iba para maging saksi na siya'y itinatama. Ano po? At kung ayaw niya makinig, dalhin mo siya sa simbahan. At kung ayaw pa rin niya makinig, ituring siyang isang hintil. Ano po ibig ko sabihin? Sinabi lang po doon, itama mo. Pero hindi natin tungkulin na ang ating kapwa ay baguhin. Hindi natin tungkulin na baguhin natin ang ating kapwa. Sapagkat ang pagbabago ay kusang loob. Kusang loob. Para mas maintindihan ninyo, marahil meron kayong kamag-anak o kasama sa pamilya na may sakit at bawal sa kanya yung kakainin. Halimbawa, ano po, mga kaklasiko sa media. Ano po yung media? May diabetes. Ano po? May diabetes. Ano po? Diba? Maraming bawal. O kung kayo ay may sakit sa puso, marami kayong bawal. Hindi po ba? Ano? Ang tungkulin ng anak ay ano? Ma,
bawal sa iyo yan. Hindi po ba? Pa, bawal sa iyo yan. Ate, bawal sa iyo yan. Kung ikaw yung may sakit at walang ibang magsasabi, sasabihin mo sa sarili ko, bawal sa akin ito. Hindi po ba, ano? Magkusa ka, hindi po ba? Walang nagsasabi, hindi po ba, ano? Ngayon, ikaw ay tagapagpaalala lang. Pero hindi mo pwedeng, pag sinubo na niya yung masarap, sinubo na niya bawal, hawakan mo pa yung kamay. Bawal sa inyo yan. Hindi. Tungkulin lang natin ang magpaalala. Yan. Ano po sabi ng doktor? Marahil lang iba sa inyo, alam na ako'y na-stroke last year, September. Malapit ang anniversary ko. Ano po? Completely paralyzed. Sabi nga ng doktor sa emergency room, tinawagan niya yung kaibigan kong doktor kasi nabalitaan niya. Sabi niya, Father, they might not make it. Hindi ko alam kung ano itsura ko kasi nasabi ng hindi na ito mabubuhay. Aba. Paralyzed ako pero nakakarinig ako. Hindi ko lang mabuksan ang mata ko kasi naduduling ako. Pero nadinig ko yun. Iniisip ko, ano kayo itsura ko? Di ba ba, no? Oh. At dahil na-stroke ka, sa awa ng Diyos, nakabangon ako, ano po, ano sabi ng doktor? Simple lang yan, Father. Kung gusto mong hindi ma-stroke, ganito lang yan. Lahat ng masarap, bawal. Ang hirap, di po ba, no? Kaya pag nagsinasabing, Father, pwede ba bang kainin to? Ang tanong ko, masarap ba yan? Masarap ito? Ay, bawal yan. Bawal. Ano po? Tanggapin ninyo, hindi po ba, no? Gusto nyo gumaling eh. Pero ano sabi ng doktor? Pag sinabihan ka daw ng doktor, bawal yan, huwag niyong kakainin ito, may pag-asa pa kayo. Naintindihan po ninyo? Yung mga may sakit dyan, pag sinabihan kayo ng doktor, bawal o ito nanay, tatay, bawal ito, may pag-asa pa kayo. Pero pag sinabi ng doktor, pwede nyo nang kainin lahat, ibig sabihin, wala na kayong pag-asa. I hope naintindihan nyo ako. Ngayon, sa buhay pananampalataya, pag kayo'y pinagbabawalan, sinabihan kayo, mali yan, huwag niyong gagawin, may pag-asa pa kayo sa langit. Pero pag sinabing, pwede mo nang gawin lahat, wala ka ng pag-asa. Sa impyerno ka na talaga. Naintindihan po ninyo ako? Para walang samaan ng loob. Kasi iba sa atin, pag tinatama, nagagalit. Tungkulin natin na itama ang mali. Pero hindi natin tungkulin na sila'y magbagong buhay. Mga minamahal na mga kapatid, anong meron sa unang pagbasa? Tungkulin ni Moises ang dalhin ang bayan papunta sa lupang pangako. Pero, hindi mapipilit ni Moises ang sinumang ayaw pumasok. Ito na ang lupang pangako. Pero sinabihan ng Diyos si Moises, hindi ka makakapasok ha, tingnan mo na lang. O parang buffet table. O tingnan mo, pero hindi mo pwedeng kainin. Ay ganun talaga. Pero mapipilit ba ni Moises ang mga Israelitang pumasok kung ayaw nila pumasok? Hindi. Hindi niya tungkulin yon. Naintindihan po ninyo ako? Tungkulin ni Father na ipaalala sa inyo ang tama at mali. Pero tungkulin ninyo ang gawin ang tama at iwasan ang mali. Hello? Kaya pag hindi kayo nagkita-kita sa langit, kasalanan ninyo. Hindi po ba? Pag kami sinisisi natin yung pare, si Father ang sungit. Di po ba, no? Pag si Father naman ay mabait, sobrang bait yan. Di po ba, no? Pag iniimbitahan kumain, ay, mapili yan. Pagkain ng kain, ay, ang takaw niya. Di po ba, no? Pag lalaki lang kasama, bakla siguro yan. No? Pag babae lang ang kasama, babaero yung pari natin. Walang paglagyan ng pari.
Walang paglagyan. Anong sinasabi sa Ebanghelyo? Tungkuling itama, pero wag pagchichismisan. Oy. Di po ba, na? Inuulit ko, pag may nakita kang mali, itama mo. Huwag niyong pagchismisan. Huwag kang kukuha ng ibang taong makikipagchismisan sa'yo, sasabihin, oo nga. Di po ba, na? Ha? Nilikha kang tao, naging baka ka. Oo nga. Natatawa kayo kasi totoo hindi po ba, ano? Mga minamahal mga kapatid, ang langit ay isang desisyon na tayong gumagawa. Hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Inuulit ko. Hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Tungkulin natin na itama ang anumang mali. Tungkulin na nagkasala ang magsisi at magbagong buhay. Tama po ba? Parang nalilito kayo. Ano ba pinagkaiba ng dalawa, Father? Yung nagkamalit nagkasala. Ganito yan. Nagkukwentuhan po tayo. Ano po? Tapos yung kausap ninyo, kumuha ng 3-in-1. Nilagay sa tasa, kwento. Nagpunta sa dispenser. Ano po? Nung hinahalo niya, hindi niya mahalo. Bakit? Ang nailagay niya malamig na tubig. Nailagay. Hindi kasalanan yun. May tawag doon, di po ba? Ano? Naintindihan ninyo? Ha? Ang tawag doon, nagkamali. Yung nagsabing katangahan, kayo ang nagkasala. Bakit? Mabilis kayong maghusga. So, naintindihan nyo na. Hindi natin tungkulin ang maghusga. Tungkulin natin ang magtama. Napakasimple lamang ng Ebanghelyo. Si San Roque, sabi niya, that we may live in charity. Ano ba yung charity? Hindi lang yung bigay ka ng bigay. Let us be charitable with our words. Let us be charitable with our words. Si Pope Pius X, masyadong matapang yan. Pag inyong binasa yung kanyang mga sinulat, napakatapang. Kasi pag nagkamali ka, kakastiguhin ka niya. Bakit? Hindi ka niya tinatratong bata. Matanda ka na, alam mo dapat ang tama at mali. Magkaiba ang matalino sa marunong. Hello? Para alam ninyo, ako ba'y matalino? Ako ba'y marunong? Magkaiba yon. Ang matalino, alam ang tama at mali. Ang marunong, ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali. Hello? Sa akin kayo tumingin. Wala sa kesame ang sagot. Ano po? Huwag kayong titingala. Ano po? Magkaiba ang matalino sa marunong. Ang matalino alam ang tama at mali. Ang marunong, ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali. Kaya hindi lahat ng matalino marunong. Tungkulin ng bawat paaralan na ituro sa mga bata kung ano ang tama at mali. Pero tungkulin ng pamilya na ituro sa mga bata kung ano ang marunong upang magawa nila ang tama at maiwasan ang mali. Inuulit ko, mga minamahal mga kapatid, pag sinabi ng doktor, bawal yan, may pag-asa pa. Pag sinabi ng doktor, pwede mo lang kainin lahat, ibig sabihin, malapit ka ng mamatay. Pahabol lang
baka ang maalala lang natin ay kung merong dalawa o higit na natitipon sa ngalan ko, anuman ang kanilang hilingin ay pagkakaloob ng Ama. Ang kondisyon po doon, yung natitipon, gumagawa ng tama at iniiwasan ng mali. Hindi lahat ng natitipon dinidinig ng Diyos. Ano po? Baka akala nyo, pag nagtipon-tipon tayo, didinggin lahat ng Diyos. Ano po? Yun lang gumagawa ng tama at iniiwasan ang mali. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Nihandog na natin ang Santa Misa, humayo tayo mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos.